Yo, what's up guys? And dumating na nga itong ating semi-leather na in-order natin online. And bubuksan na natin. Makita natin yung quality. So ayan, kung makikita nyo naman, iba-ibang kulay yung in-order natin para sa gagawin nating wallets. So, meron na rin tayong mga karayom na gagamitin natin sa pagtatahi. Ayan. Iba-ibang klase na rin yan. Tapos, ito yung ating precision cutter para mas maganda at mas precise yung pagkakat natin. So, marami siyang bala. Meron din siyang tatlong pinaka-cutter. Yan. Hindi ko naman tawag doon mismo eh. And then, ano pa nga ba? Pakita ko na sa inyo yung mga gamit natin na binili. So, pang beginner lang to, no? Tapos, yung iba, DIY na lang. Ayan, meron tayong gunting. Kasi gusto kong gumawa ng wallet na kakaiba. Hindi man totally kakaiba, pero baga naiiba sa iba. Kasi marami na akong nakitang wallet na puro pangkanan kasi. Tulad ng mga slick wallets, mga bifold yan. Eh ako, kaliwete ako. So, gusto kong gumawa ng baga aangkop sa kamay ko. Sa handling. Kung paano ko siya gamitin araw-araw. So, umpisahan natin dito sa kulay brown, no? Tabi muna natin tong iba. Kasi, ang napili nating color para sa ating first try is itong kulay brown. So, yun. Meron na rin akong ginawang mga templates, mga pattern na baka kumuha lang ako ng idea sa iba. Pero ito, sariling sukat ko na. Ako na rin yung nag-decide kung ano yung pinaka-dimensions niya. No? Based on sa sukat ng Philippine banknotes at saka sa mga ATM cards and IDs na pwede nating ilagay sa wallet na gagawin natin. Prepare ko na yung mga gamit, no? So yan, puro DIY lang yung iba dyan kasi siyempre kulang pa tayo sa budget and wala pa tayong masyadong knowledge kung ano talaga yung mga proper tools na ginagamit sa ganitong klaseng crafts. So dito, binabakat ko na siya dito sa mismong leather natin, yung pattern. Gumamit lang ako ng ball pen kasi yung mga tools ko na sana gagamitin ko pang bakat para wala na siyang sulat na. So, hindi siya ganong gumana, no? Bali, dito sa isang sheet na to, kaya yung dalawang wallet. Kasi akala ko A4 talaga yung size nito. Sa order ko kasi A4 nakalagay. Kaya yung patterns ko, sinakto ko siya na kaya niyang makadalawa sa isang A4. So, gulat ako nung dumating yung mga leather. Malaki siya. Hindi siya kasing laki ng A4. Mas malaki siya sa A4. Kaya good thing. May susobra pa talaga tayo. Then, time-lapse na lang natin, no? Para mabilis. Yan, para hindi ganong mahaba yung video. So, yan. After natin makat, mamarkahan na natin gamit yung ating DIY na tool. Hinasa. Mamarkahan natin yung yung pagtatahian natin sa mga gilid niya. Pababakatin lang naman yan. So, after natin magmarka ng mga tatahian, gagamitan naman natin siya nito. Ito, ginawa ko lang din, DIY. Gawa siya sa yung stainless na suklay. Hinasa ko yung mga ipin, tapos pinutol-putol ko. Gagamitin naman natin to para markahan yung
nilinyahan natin para mas madali natin siyang tusukan ng karayom and para may guide tayo sa pagtatahi para hindi siya tabi-tabingi. At dito habang isa-isa kong pinupukpok, no, tiyagaan lang talaga. Dito naisip ko na importante talaga yung mga proper tools. Kasi dito medyo nahihirapan ako pero okay naman. And then yun, after natin mabutasan lahat, prepare na naman natin yung pangtahi natin. So proceed na tayo sa pagtatahi. Ito na nga, nilabas na natin yung sinulid. Ito yung nylon na gagamitin natin. So bali kasama na to doon sa binili kong set ng pantahi. Medyo madula siya, parang may wax na nakalagay. Siguro para madaling ipasok, para madaling dumaan sa leather. So since semi leather lang naman yung gagamitin natin, hindi naman siguro ganun to kakunat tahiin. And medyo pricey nga pala yung clamp na para sa pagtatahi. So naisipan ko mag DIY na lang muna gamit tong karton tsaka yung lumang lock ng bike, yung seat post clamp na luma. And dito naman ay sinisentro kong maigi yung mga butas, so para dire-diretso tayo at hindi magkaroon ng aberya pag nakasangat na siya dun sa clamp natin. Then apply tayo ng mahiwagang Elmer's glue. Ayan, makakapit na kapit. Okay, 5. Saka natin siya tatahiin pag may glue na para mas kapit na kapit siya, mas dikit na dikit. Hindi ko pa masyadong tansyado kung gaano kahabang nylon yung magagamit natin, kaya isang di pa muna yung ginamit ko. Sumobra man, hindi na masama kaysa naman kulangin, di ba? Ayan, tapos magkabilang dulo may karayom. Ganun yung ginawa ko sa pagtatahi. So pasok ko si Dayan. Medyo makunat-kunat talaga siya sa una. Siguro dahil virgin. Sarap. Ayan, papantayin natin ngayon yung sinulid niya. Kasi ano bang tawag sa ganun klase ng tahi? Parang running stitch siya na kabilaan, harap likod. Kaya magkabilang dulo ng nylon natin may karayom. Para tusok siya dito sa kaliwa, tutusok din ako sa kanan. Para hindi na ako babalik-balik pa. At yun na nga, tingnan nyo naman yung pagkakatahi, halatang gawang kamay. Hindi mukhang makina, diba? Yan, time lapse lang ulit natin para mabilis. Ipo-full weld na natin yan. Full weld, full stitch. Tatahiin na natin lahat, no? Para matapos na at makita na natin yung resulta. Kung gaano ba siya kaganda kapag hawak ko na. Okay. At yun, tapos na nga napakasimple lang, minimalist yung bifold natin. So kamukha yan ng iba pero hindi yan katulad ng kanila. Kasi yung sa akin pang kaliwete. So try natin kabit tong lisensya tsaka yung barya, tapos yung natitira kong 50. Ang tanong, magkakasya pa ba sa wallet? Kasya, sa buhay ko hindi na. O yun, pasok na pasok. So meron tayong 3 card slot dyan. Kahit maliit yung wallet natin is pwede mong lagyan ng 3 card. Tapos pag may extra ang barya, syempre taong bahay, pang taong bahay yan,
Pwede dyan yan. Isang piraso lang, 20. Kasya dyan yung 20 na coin. Tapos yung isang pirasong 50 natin. Pagkakasyahin sa maghapon, sabi ni Glock 9. At yun, pak! Napakaangas, kusang bumubukas. Hindi, katagalan naman pag nasana yan. Talagang nakatupi na rin yan. So yun, lagyan ko na lang ng brand name yung Quiz Kaloy wallet. So ganyan siya pag binuklat, kasi wala nang mabuklat eh, talagang iis eh. Yan, tapos na natin pangalanan, KYSKLY. Yan yung Quiz Kaloy. Siyempre Quiz Kaloy tayo eh. And yun, pakita mo na yan, bigyan na natin ng isang montage. This song was an AI. Miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Pangako na di ka na maghihintay at